Magandang araw mga kapodcasters! Kumusta kayo ngayon? Kumusta ang araw nyo? Sana ay okay lang ang lahat. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay buhay pag-abroad. Paano nga ba mag-abroad? Ano nga ba ang proseso ng pag-abroad? Okay? So, ang topic natin ngayon is kung paano nga ba ang isang tao makakapag-abroad. Okay? So, one good topic is yung topic ng pag-abroad dito sa Dubai, United Arab Emirates. Okay? So, by the way, isa akong OFW dito sa Dubai, UAE. At ikukwento ko sa inyo ngayon kung paano nga ba mag-abroad dito sa Dubai. Although, yung iba't ibang lugar, meron silang sarili nilang process kung paano nga ba mag-abroad. Pero sa topic na ito, for today's topic, exclusive, paano nga ba talaga ang pag-abroad? Okay? So, first of all, dito sa Dubai, may mga we have three ways. Three ways ang alam ko kung paano makarating ng Dubai. Ang pinakauna is kung meron kang kamag-anak na nandito na sa Dubai, UAE. Okay? Dahil tinatawag yun na direct hire. Okay? Direct hire dahil meron kang kamag-anak na capable kumuha sa iyo from the Philippines coming back here to Dubai. Coming to Dubai. Okay? So, in that way, maaari silang mag-provide ng tourist visa sa iyo for a month, for 2 months, or for 3 months, maximum 3 months, pwede ka nilang kuhala ng tourist visa at makakarating ka na dito sa Dubai. Okay? Next one is, paano ba? Paano ba kung wala kang kamag-anak? Ang pangalawa ay kailangang mag-apply ka through online. Okay? Dito sa Dubai, meron silang mga special platform like Dubizzle, okay? Like Indeed, okay? Kung gusto mong magtrabaho dito sa Dubai, UAE, pwede kang mag-apply online at pagka nagustuhan ka ng employer mo na ina-applyan mo, pwede ka nilang provide ng employment visa at makakarating ka na dito sa Dubai. Okay? Yung pangatlo naman is yung paraan na pwede kang mag-agency, okay? So, if for example, nandyan ka sa Manila, pwede kang mag-apply sa mga agencies, tapos tingin ka kung ano yung gusto mong trabaho, tapos mag-apply ka doon sa agency na yon. So, yung bawat agency, meron sila sarili-sariling process, okay? Pero, for example, ang domestic helper o ang mas kilalang tinatawag nilang kadama, alam ko merong mga agencies dyan sa Pilipinas na hindi na sila naghihingi ng mga placement fee as long as parang dapat meron ka lang pambayad sa pang-medical at saka sa mga some of your personal expenses. Pero most of the time, agency na ang nagpo-provide ng lahat like ticket, visa, dahil agency na ang nakikipag-coordinate sa magiging employer mo dito sa UAE if ever ikaw ay may hire. So, yun ang mga tatlong paraan para makaparating ka dito sa Dubai. Actually, ang pag-abroad hindi siya madali. Okay? Ang mga nasa Pilipinas, sinasabi nila na, ay, abroad, bongga, ganyan, mayaman, maraming pera, namumulot ng pera. Pero, ang pag-abroad talaga is isang sakripisyo, sa totoo lang. Kasi I've been in Dubai for almost 12 years now at hindi ko naramdaman na mayaman na ako or something. Although life is better now than what I used to have before. Pero ang pag-abroad ay isang malaking sakripisyo dahil kailangan mong malayo sa pamilya mo para makapaghanap ng magandang trabaho, to have a better future, to have a greener pasture for yourself, for your family. So, isa siyang malaking sacrifice dahil maraming birthdays, maraming Pasko, maraming New Year na hindi ka makakauwi sa inyo and feeling mo makukumsik ka, feeling mo alone ka. So, yun pa lang itself, it's already a challenge. It's already a very difficult challenge for all the OFWs na nag-a-abroad. Kasi hindi madaling malayo sa pamilya, lalo pat yun naman talaga ang nakasanayan natin. Pero sa totoo lang ang pag-abroad, marami siyang positive
na ibinibigay sa mga nag-OFW o sa mga nag-abroad. Dahil isa na doon yung, alam mo yon, nagbabago mo yung landas. Okay? Nababago mo yung way of standard of living nyo. Pag ikaw ay swinerte sa abroad. Okay? Kung dati-rate hindi nyo kayang makabili ng isang bagay na ganito, if meron ng abroad or kaya na ng abroad, nakakabili na kayo, you know, you have a better opportunity na. Okay? So although hindi naman super yumayaman ang lahat, okay? What I mean is what I'm trying to say is nagiging mas better ang buhay, okay? Kasi sa totoo lang, mas malaki talaga ang kinikita ng mga OFW kaysa sa Pilipinas. Kahit ang isang domestic helper ay kumikita ng around 25,000 to 40,000 pesos. Isang domestic helper lang yon. How much more kung yung OFW na yon ay isang nurse, isang doktor, isang engineer, you know? Just imagine. So, sa mga nais mag-OFW o sa mga nais mag-abroad, patuloy nyo lang yung pangarap nyo, okay? There is no, it's never too late. I mean, it's never too late to dream what you want, what you always wanted to be, okay? Hindi pa huli ang lahat. Hanggat kaya pa, hanggat malakas pa ang katawan, hanggat may pag-asa, go lang, push lang ng push kasi wala namang imposible sa mundo sa taong nagsisikap at may pangarap at marunong. Alam mo yon? Ako, naniniwala kasi talaga ako na, alam mo yon, kapag daig ng masipag ang matalino, kahit ano pa ang talino mo, kung tamad ka, hindi ka kumikilos, patay-patay ka lang dyan, higa-higa ka lang dyan, hayahay ka lang, hingi-hingi ka lang ng ayuda left and right, okay? Pero hindi ka naghahanap ng sariling paraan para lumago ka sa buhay mo. No matter how smart you are, no matter how talino you are, for me, it doesn't work. Okay? It just won't work for me. Pero pag isang tao ay masipag, maabilidad, at nananalangin, may ano sa Diyos, may tiwala sa Diyos, plus matalino pa siya, marunong siya talaga. He or she had a very good foundation way back nung nag-aaral pa siya. Tapos, maabilidad siya, masipag siya, mabuting siyang tao. Kasi it's a package, okay? Alam nyo ang ibig kong sabihin, but it's a package. So, pagka ganun ng isang tao, malayo talaga ang mararating niya. Kaya, sa lahat ng mga gustong mag-OFW dyan, ituloy nyo lang ang pangarap nyo, okay? Walang imposible sa mundo. Lagi kang magdasal, lagi kang mag-apply. Kung wala kang relative dito sa UAE, for example, and you're planning to come here in the UAE, pwede kang mag-online. Marami ng technologies ngayon. Marami ng mga websites, okay? Pwede kang mag-apply. Pwede kang, like in a day, make it a habit kung wala ka pang trabaho ngayon. Make it a habit na mag-apply ka, like sending CVs up to 100 to 200 CVs in a day dahil maraming job posting dyan sa website, okay? Siguro in 100 or 200 CVs na nasendan mo isang araw, siguro naman you can get like 1 or 2, alam mo yun, replies from those HR managers or recruiting team, you know? So, until matanggap ka, until makarating ka at makapag-abroad ka, okay? So, laban lang. Walang imposible sa buhay. Go. And that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Mga kapodcasters, bye!